Ang bawat miyembro ng pamilya ay mayroong misyon sa tahanan at iyan ay ang ilagay sa sentro ang Diyos at isabuhay ang pananampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi nagsisisigaw sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakay mo sa amin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan." Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Batalyon, sapagkat marami kami," tugon niya. At nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Samantala, sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu. "Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy." Pinahintulutan niya sila kaya't lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karatig puok ang mga pangyayari. Kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit at matinuna ang isip at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at sa mga baboy. Dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya'y isama niya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, "Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo." Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay home. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganon din po, paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Mga kapatid, sa araw na ito, kami ay nasa Assisi sa Italy, sa lugar ni St. Francis and St. Clare at kay Blessed Carlo Acutis. Mga kapatid, narinig natin sa ating gospel ngayon ang isa na namang kwento ng pagpapalayas
ni Jesus ng masamang espiritu sa lugar ng mga Geraseno. Siguro'y pamilyar sa inyo ang kwentong ito. Ano po? Itong lalaki na sinasapian ng napakaraming mga masasamang espiritu na kinatatakutan ng mga tao. Nakatira na siya sa libingan, siya'y itinatanikala pero nakakaalpas pa rin, nakakawala pa rin, no? At sinasaktan niya na ang kanyang sarili. Nang dumating si Jesus at nakilala nitong lalaking ito na sinasapi ng maraming masamang espiritu, siya patakbong lumapit. Imagine, hindi siya patakbong lumayo, kundi patakbong lumapit kay Jesus. At anong sabi? No, tulad ng sinasabi ng ibang masasamang espiritu, ano ang pakay mo sa amin, Jesus, taga Nazareth, no? Kilala kita, ikaw ang anak ng kataas-taasang Diyos. No? Ito yung sigaw niya. At sabi niya, naparito ka ba para parusahan kami? So ito yung kwento, typical na story na kung saan yung sinasaniban ng masamang espiritu ang lumalapit pa kay Jesus. Kakaiba po, di po ba? Sila pa yung tumatakbong papalapit kay Jesus at nakikiusap na sila'y wag sasaktan at sila'y wag paaalisin. At ganito yung hinihiling nitong masamang espiritu na wag silang palayasin sa lugar na yon. Tapos yung may makitang mga baboy ay hinirequest na doon na lamang sila tumakbo at sumapi sa mga baboy. At ganoon nga ang nangyari. Sila'y lumabas doon sa lalaki at sumanib doon sa mga baboy. Itong mga baboy naman ay nagtatakbo at nahulog sila sa bangin at nangamatay, nangalunod. Itong kwentong ito ay nasaksihan ng tagapag-alaga siguro ng mga baboy at ipinamalita nila, no, itong nangyaring ito. Ang nakakapagtaka, sa halip na tanggapin sila ng mga tao, sila'y nakiusap na umalis si Jesus sa lugar na yon. Sa palagay nyo, ano yung dahilan? Because these people, hindi pa nila kilala ang tunay na Diyos. And they were devil worshippers. Katulad ng marami sa ibang liblib na lugar na sumasamba sa mga anito, sa mga espiritu. No? Sila ganun din. At naniniwala sila na yung pagpapalayas ni Jesus ng masasamang espiritu ay dahil sinasaniban si Jesus ng mas makapangyarihan pang masamang espiritu. Yun ang paniniwala nila. Kaya nga sila'y nakiusap na umalis si Jesus dahil ibig sabihin mas malakas ang masamang espiritong sumasapi kay Jesus. Yun ang paniniwala ng mga tao. At ginawa ng Panginoon, ang magandang nangyari, itong lalaking kung saan ay pinalayas ni Jesus ang napakaraming masamang espiritu. Matapos siya'y makalaya, gusto niya nang sumunod kay Jesus. Pero anong sabi ni Jesus? Hindi. Bumalik ka sa tahanan mo. Go back to your home. At ipahayag mo sa mga kasambahay mo kung ano ang ginawa sa iyo ng Diyos. Beautiful. Itong lalaking ito ay nagsilbing patutuo, witness sa sarili niyang tahanan, sa sarili niyang pamilya. At itong pamilyang ito ang magbabalita sa iba pang mga tao doon sa lugar na yon. And no wonder, few days from now, si Jesus ay babalik sa lugar na ito. At nang marinig ng mga tao na si Jesus ay dumating sa lugar na yon, sila na mismo ang nagpuntahan sa dalampasigan para salubungin si Jesus at dinala sa kanya yung mga may sakit. Imagine, itong witnessing na ginawa ng lalaking ito. Siya'y nagmisyon, inuna ang sariling pamilya, inuna ang sariling tahanan, and then ito'y kumalat sa buong bayan. Mga kapatid, napakahalaga na tayo mismo ay magpahayag kung paano natin naranasan ang Diyos sa buhay natin. And sometimes the most difficult place para ipahayag yung karanasan natin tungkol sa Diyos ay sa sarili nating tahanan, sa sarili nating pamilya. Mga kapatid, we are being invited ng ating Panginoong Jesus to evangelize as a family. Pero napakahalaga that each member of the family
yung bawat miyembro ng tahanan at pamilya ay maranasan si Jesus. Mapagaling ni Jesus at utusan, isugo ni Jesus na maging patotoo sa kapwa, sa ibang pamilya. Mga kapatid, ipagdasal natin sa araw na ito yung ating pamilya, yung ating tahanan, na kung meron bang may problema sa isang miyembro ng pamilya, dalhin kay Jesus. Ipakilala si Jesus. Kung merong miyembro ng pamilya na nahihirapan, nabibigatan, dalahin kay Jesus. Ang bawat isa nangangailangan kay Jesus. Huwag nating hayaang dumating sa punto na ang taong ito ay maligaw ng landas, mapunta sa kung saan-saan, o kaya'y mauwi sa hindi magagandang kahihinatnan. Hanggat maaga, dalahin kay Jesus. Tulad ng mga ginawa ng mga Geraseno nang mabalitaan nila na si Jesus ay dumating, dinala nila. Pero nangyari yon after nang sinasaniban ito na pinalaya ni Jesus ay mag-evangelize din sa kanila. Napakahalaga. The power of one witness can change the whole village. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng lakas at determinasyon na magpahayag ng iyong pagmamahal sa amin, sa aming kapwa. Nawa kami rin ay maging mga buhay na patotoo na ikaw ang Diyos na mapagmahal at mapagpalaya. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.